Sa ating pong last message nung Sunday, sino po nandito nung last Sunday? Amen. So we studied about the parable of the rich man and Lazarus at natutunan po natin that the only way to escape hell is by believing the scriptures. So ang tao po na wala kay Kristo, no, ay dapat matakot. Kaya nga dapat ngayon pa lang, no, ngayon after natin nakapakinig ng message last Sunday, dapat alam mo na kung may Kristo ka sa puso mo o wala. Because without Christ, without a genuine faith in Christ, you cannot escape hell. No? And we cannot put our hope sa magandang buhay dito sa lupa. We need to be secured. We need to have that assurance. No? At marami pong tao na iimpyerno because they reject the Word of God. They reject the Scriptures. So kung gusto mo maiwasan at matakasan ng impyerno, you go to the Word of God. Amen? Ngayong message po natin ngayon is actually related because we're going to talk about the power or the blessing of the Word of God. And I believe yung ating pong response, yung ating pong pagtanggap, no, yung ating pag-uugali, yung ating attitude, kung sineseryoso ba natin ang salita ng Diyos, ito ba'y binabaliwala natin, kung paano natin to tinatanggap, it determines whether you will be blessed or you will be cursed. Either ito ay magbunga ng maganda, magkaroon ng magandang resulta ang napakinggan mo, or mabaliwala. So it's about how you receive the Word of God. No, maraming tao nagtataka sila, bakit kaya ganun? Parang wala namang effect yung pag-attend ko sa church. Hindi ko na-enjoy ang Word of God. Ba't ganun? Bumalik pa rin ako sa kasalanan ko. Nagsisimba naman ako. Di ba? Ba't ganun? Ang hirap makabalik. No? O ang hirap lumapit sa presensya ng Diyos. Bakit hindi ko ma-enjoy? Bakit tinatamad ako sa Word of God? At minsan naiisip natin, ba't ganun? May mga tao din. Ang tagal-tagal na nila nakikinig ng salita ng Diyos. Ang tagal na nilang member. Pero parang wala naman dating yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. Now, tungkol po kasi yan sa kung paano natin tinatanggap yung salita ng Diyos. How do you receive the Word of God? So, ang tanong, ano ba dapat ang goal ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos? Kung kayo, nakikinig kayo dyan, ano ba dapat ang maging goal nyo ngayon? Yung basta ba makapakinig lang tayo and then after nun, mag-post na tayo sa Facebook, #blessed, yun na ba yun? Diba? At after ng church life mo, after ng time mo sa service, so blessed Sunday ka. Ibig sabihin ba nun, blessed na talaga tayo? Ano ba talaga ang pagpapala ng salita ng Diyos? Paano ba tayo na pagpapala ng salita ng Diyos? Lahat man na nakikinig tuwing linggo ay tunay na pinagpala ng salita ng Diyos? Pag ba ako nagbabasa ng Bible, o merong life group sa amin, may Bible study, ako ba ay nabibless? Talaga? So what is your motive in listening to God's Word today? Yan po ang pag-uusapan natin. No? Paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos? And one major question I want you to understand is what should be the effect of God's Word in our life? Ano nga ba ang dapat na maging epekto nito? Ano ba ang dapat kong makita sa buhay ko? Halimbawa, nag-attend ka ng Tuesday, ng Wednesday, meron tayong mga life group. So, yung iba nasa kanya-kanyang bahay. Yung iba naman, nag-attend lang ng midweek service. Yung iba naman, pag Sunday service. So, every time we attend the church, we listen to His Word, ano ba ang dapat na maging epekto nito? Okay? And so, the title of our message this morning is The Spiritual Mirror. Okay? Everybody say, The Spiritual Mirror. Ang salita po ng Diyos ay inalintulad po sa isang salamin. Now, let me ask you a question. Sino dito, ang bago siya pumunta sa church, sinigurado niya na gwapo at maganda siya? Di ba? Napak ang kanyang aura. Di ba? At yung kanyang, siyempre Paul, maayos, yung buhok niya, inayos niya. Di ba? Yung iba, nag-makeup pa. Di ba? Magbibihi sila, 10 minutes, tapos 3 hours sa kilay. Di ba? May mga ganun, you know? Talagang art yan sa kanila, no? Inayos talaga nila. At maraming tao naniniwala ko, hindi kayo mabubuhay, hindi kayo gaganda o gagwapo kung walang salamin. Tama?
Tama ba? Hindi nyo maayos yung sarili ninyo eh. Di ba? Hindi mo malaman kung ano ba itsura mo, no? O medyo, medyo maputla ka ba? Di ba? So, lahat tayo ay concerned sa kung ano itsura natin. Tama? Kasi humaharap tayo sa tao. Lalo na kapag mag-church ka o meron kang business transaction, pupunta ka ng school, magtatrabaho ka, inaayos mo yung sarili mo. Amen? Alam niyo po, napakahalaga din na ang ating spiritual na buhay ay naaayos. That is why, right now, we're gonna look into the spiritual mirror, which is the Word of God. Okay? So let's read James chapter 1, verse 21 to 25. Okay? So, maaari po ba tayong tumayo lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos? As I read the scriptures, okay? James chapter 1, verse 21. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. May the Lord bless us in reading His Word. Bari na po tayong maupo. So, ito pong binasa po natin, James wants believers to hear the truth. No, napakahalaga po na ang napapakinggan natin ay katotohanan, that we hear the truth. Pero para kay James, sabi niya kulang yon. Kung makikinig ka sa katotohanan at pakikinggan mo ang salita ng Diyos, I don't want you to just listen to it. I want you to put it into action. Gusto ko na yung mga napakinggan mo ay mai-translate mo sa iyong mga action. Sa lahat ng iyong ginagawa. At dito, all throughout his letter, sa kabuuan po ng kanyang epistle, napakaikli lang po ito, we have 5 chapters sa epistle of Apostle James. Para sa kanya, he wants to differentiate. Gusto niya po ipakita yung pagkakaiba ng empty faith sa genuine faith. Meron po kasing pananampalataya na, tawag natin dyan? Ampaw. Walang laman. Kumbaga, hindi buo. No, merong mga tao na may pananampalataya na patay, sabi ni James. Dead faith. And meron naman mga tao na may pananampalataya na buhay. Mayroon silang living faith. So hindi sapat, sabi ni James, na meron kang pananampalataya. Kailangan alam mo rin whether kung yung pananampalataya mo sa Diyos, kay Kristo, ay buhay o patay. At doon nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Para kay James, faith without action is dead. Hindi pwedeng kiniklaim mo na may faith ka. A lot of people na tinatanong ko whether they believe Jesus Christ or not, lagi nila sasabihin sa akin, yes, naniniwala ako kay Jesus. And every time, sabihin natin, 90% of the time, every time na tinatanong ko yung mga nakikilala kong tao, kung naniniwala sila kay Jesus, they would always answer yes. But it's not just about having faith. It's not just about believing in Jesus. Hindi lang yung faith na yon ang magliligtas sa'yo. You need to make sure that you have a genuine saving faith. Kasi kapag ang pananampalataya ay hindi totoo, ito ay patay at hindi ka kayang iligtas niyan. Pastor, sabi ng Bible John 3:16, for God so loved the world that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Whoever believes, pag nanampalataya, maliligtas Pero hindi po lahat ng pananampalataya tunay.
Sabi pa ni James, naalala ko, meron pong isang may mga nagsasabi, may pananampalataya ako sa Diyos. Pero yung mga demonyo, may pananampalataya din. Ano pinagkaiba mo sa kanila? Sila nanginginig pa nga eh. Naniniwala din sila sa Diyos. Hindi nila nire-reject si Jesus Christ. Takot nga sila kay Jesus. They also have faith. So kung tayo may faith, kailangan alam natin, anong klaseng faith ito? Amen? So, sa nabasa nating text, what should be the effect of God's Word in our life? Now, this is our message this morning. Ang epekto dapat po ng salita ng Diyos is that our increasing knowledge, you see, whenever you listen to the Word of God, nakinig ka ng salita ng Diyos, dumagdag yung kaalaman mo eh. Nag-increase. Sabihin po natin, increase. Okay? Dumagdag, umangat, nag-level up. But remember, our increasing knowledge of the Word must always, ang resulta, it must always lead to increasing likeness of Jesus. Kung dumadagdag ang nalalaman sa salita ng Diyos, dapat dumadagdag din ang pagiging kawangis ni Jesus. Dapat, the more na nagbabasa ng Bible, nakikinig ng salita ng Diyos, mas nagiging kagaya ni Christ. Meaning, in other words, there must be transformation. The goal in listening to the Word of God, therefore, is to be transformed. Yung mabago ka. Kaya nga minsan nakaka-disappoint. Lagi pa naman siya nakikinig ng Word of God, ba't hindi siya nagbabago? Lagi siya nasa Bible study. Lagi siyang may hawak na Bible, nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng Bible. Maraming mga tao hindi naman nire-reject ang Bible. Yun nga lang, ang problema, tinatanggap nga ang Bible, pero hindi dumadagdag o hindi nag-grow, nagle-level up yung kanilang spirito. Hindi nagbubunga. Okay? So, our increasing knowledge of the Word must lead to increasing likeness of Jesus. That's the goal of every Christian, to be like Christ. The more na ikaw ay tumatagal sa church, the more that you listen to the Word of God, dapat nakikita mong nababago ang buhay. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos at nadadagdagan lang ang intellectual knowledge mo sa salita ng Diyos, pero walang obedience, pwedeng ito ay maging trap, imbis na maging blessing. Minsan, ang dami mo nang natutunan, application na lang ang kulang. Kasi, impression without expression leads to depression. Kapag ka may na-impress, may natanggap ka na salita ng Diyos, pero hindi mo in-express, hindi na-translate sa buhay mo, hindi na ipamuhay, madedepress ka. So what is James trying to tell us? Read, listen, and obey what the Bible teaches. It must lead us to what? Transformation. Nabasahin natin yung text natin kanina. Let's begin with verse 21. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you. Sabihin po natin, the word. Yung word daw po na yon ay itinanim. Okay? In humility, receive the word implanted, which is able to save your souls. Ibig sabihin, in the first place, tayo pong lahat, ang dahilan, ba't na-born again ka? Dahil po sa salita ng Diyos. Dahil ito'y naitanim. Kung mababasa niyo po ang Bible, we have there a parable of Jesus. He's talking about the 4 soils. The parable of the sower, no? Yung nagtanim, naghasik ng binhi. Hindi lahat ng hinasik niyang binhi, tumubo. Tama ba? May tumubo na matay agad. May tumubo na matay na sakal. No? May nalaglag sa daanan, hindi nag-penetrate sa lupa, hindi nag-ugat, hindi rin tumubo. Tinuka lang ng mga uwak
At sabi ng Diyos, ganun din. Minsan ang salita ng Diyos, tinanakaw ng dyablo. Minsan nasa church ka na, tatanggap ka na sana ng salita ng Diyos, nananakawan ka pa. Why? You're distracted. Kasi nandito ka sa church to listen to the Word of God, pero isip mo nasa ibang bagay. And you are being robbed of the revelation of God. So hindi lahat na nahasik na salita ng Diyos, nagbubunga. Same thing, hindi lahat na nakikinig sa preaching, nagbabago. Kasi kailangan po, may maging epekto ito. So, binanggit dito ni James na tayo ay nilagyan ng deposit na salita ng Diyos. Nung na-born again ka, ang nag-born again sa'yo, unang-una, yung salita ng Diyos. The Bible is God's instrument in the new birth. Okay, again, ang born again, lagi ko nililinaw ito. Ang born again ay hindi isang religion. You don't join a born again church to be born again. Hindi ka nag-attend ng church para ma-born again ka. No. Ang nagbo-born again sa iyo ang Holy Spirit. At ang instrumento ng Diyos ay yung kanyang salita. So ginagamit pala ito ng Diyos, ini-implant ito sa atin upang maligtas ang ating kaluluwa. Hindi lang po sa kabayaran ng kasalanan, kundi maging sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi ka lang naabswelto, napatawad ng Diyos sa kasalanan mo at nawala na yung parusa ng Diyos, kundi ikaw din ay napalaya sa kasalanan. Kasi ang kasalanan, kinokontrol ng tao eh. Dati hindi mo mahindian yung mga bagay na makamundo, yung mga tukso sa buhay natin. So, na-born again ka because of the Word of God. So, sabi, instead na mamuhay ka na hindi maayos, magulo, impure, ano kailangan gawin? Receive the implanted Word of God. Tanggapin mo ito. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo. Kasi yan ang makapagliligtas sa atin. Di ba? Last week, what's the problem? Bakit napunta na impyerno yung rich man? Kasi hindi niya tinanggap yung scripture. Hindi niya pinaniwalaan. Kaya nga sabi niya, Father Abraham, pupuntayin mo si Lazarus para naman warningan yung mga, mga kapatid ko doon. Sabi ni Father Abraham, doon sa story, they have the scriptures. So ang salita ng Diyos, ang kailangan ng tao para maligtas. That's the only word you need. So first thing, you need to receive the word. Receive the gospel word. Believe the gospel. Seryosohin ang salita ng Diyos. Seryosohin ang salita patungkol sa kaligtasan kay Kristo. Hindi tayo naliligtas ng pagpapakabait natin. Hindi tayo naliligtas ng magagandang ginawa natin. At tandaan niyo po, hindi nabubura ng magandang ginawa mo yung mga pangit na ginawa mo. Hindi ganun yun. Magsisimba ako para mabawasan naman yung kasalanan ko. Hindi mo kayang gawin yun sa ganun-ganon. Di ba? Magsasali ako, mag-aalay lakad ako para naman magpipinitensya ako. Gagawin ko ito. Hindi mo kayang burahin yung kasalanan mo. At hindi mo kayang alisin ang sarili mo sa kasalanan. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Yun ang binigay ng Diyos. So, naliligtas ka hindi dahil may binibigay ka sa Diyos. Maliligtas ka kapag tinanggap mo yung bigay ng Diyos. Nakuha po ba natin? Kasi iniisip natin, ito, bibigay ko ito sa Panginoon, tutulong ako sa church. O kaya ako, gagawa ko na mabuti, alay ko ito sa Diyos. Magsisimba ako, sakripisyo ko ito sa Diyos, mananalangin ako. Yan, Lord, para sa ito, iligtas mo ako. Hindi ka naliligtas noon. Maliligtas ka kung tatanggapin mo yung binigay ng Diyos. At yun yung kanyang salita. So the Word of God must be received. Pero paano nga ba dapat tanggapin ang salita ng Diyos? Ito na, sabi ni James sa verse 22, but prove yourselves doers of the Word. Everybody say, doers of the Word. Okay? Make sure that you are doers of the Word and not merely hearers who delude or deceive themselves. So you have here contrast. May isang hearer lang, yung isa ay doer. Pero sabi ni James, piliin mo maging doer. Huwag yung hearer ka lang. Okay?
It's not enough to receive the Word of God. You must obey it. Hindi sapat na basahin mo ang salita ng Diyos, pero wala ka namang desire na marinig ang tinig ng Diyos at wala ka namang unquestioning willingness na gawin kung ano yung pinapagawa niya. So ang tanong, every time that you listen to the Word of God, are you willing to obey? Kailangan po ang Bible tinatranslate sa action. Dapat every time na ikaw ay nagkakaroon ng pagkakataon makapakinig, makapagbasa, makapag-aral ng salita ng Diyos, kailangan payagan mo ang salita ng Diyos na mabago ka. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is inspired by God. Lahat daw po ng salita niya, lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Pansinin niyo, kapag kayo nagsasalita, di ba, may hininga. Di ba? Bawa, pwede ka bang makapagsalita na walang hininga? Hihinga ka pag magsasalita ka, di ba? Hingahan mo nga yung katabi mo. Yan, para magising. Oh. Good morning. Morning breath. Di ba? Oh. Pag nagsasalita ka, di ba humihinga ka? Yung salita daw ng Diyos, bawat salita ay hininga niya yon. Nakuha natin? So galing ito sa Diyos. Salita niya ito. Itong nakasulat na ito ay kanyang salita. May buhay ito. Ito ay spirito ng Diyos. Ito ay buhay na nanggagaling sa Diyos. At ito daw ay useful para tayo ay turuan, i-correct, i-rebuke, i-train. So basically, para tayo ay mabago. Yun ang pinaka-goal ng salita ng Diyos. Kailangan po nababago, may transformation ng ating buhay. It must produce increasing likeness of Jesus. Hindi pwede nag-i-increase lang yung nalalaman mo. Mga kapatid, walang blessing kapag dumagdag lang yung nalalaman mo sa Bible. Ang blessing, yun na bago yung buhay mo. Maraming Christian, every time they read or listen to the Word of God, ang attitude natin madalas, alam ko na yan. Na-preach na yan. Oo. Naturo na yan sa akin. Di ba? Alam niyo po, baguhin natin yung pag-i-evaluate natin sa pakikinig natin. Hindi yung, napakinggan mo na ba? Hindi yun ang tanong eh. Nabasa mo na ba? Hindi yun eh. Ang tanong, na-apply mo na ba? Nagawa ko na ba yan? Diba? Okay, ang topic po natin ngayon, this Sunday, is about forgiveness. Alam ko na yan. Ang tanong, nagawa mo ba? Our topic ngayon is about repentance. Have you already applied it in your life? Amen? So, ang tamang evaluation is, nagbunga na ba? Kapag hearer ka lang ng word, nakikinig ka, nagbabasa ka, it doesn't make you a disciple. Kasi ang mga disciple, nagiging disciple lang sila kapag sinusunod nila at pinapamuhay nila yung turo ng kanilang teacher. Kaya nga, kung napag-aral sa mga nag-discipleship class, di ba napag-aralan natin, hindi lahat ng believer disciple. May mga mananampalataya, pero hindi lahat ng mananampalataya sa Diyos ay disipulo ng Diyos. Kasi may mga nananampalataya, naniwala, simula pa lang yon. Pero pag sinabing ikaw ay isang disciple, ikaw ay tagasunod, ikaw ay alagad, ikaw ay estudyante. Meaning, yung tinuturo ng iyong master, ng iyong teacher, ng guru mo, ng tagapagturo mo, ito ay pinapamuhay mo. Ginagawa mo siya, ina-apply mo. Di ba? O papansin nyo, sino po dito nakapanood na ng movie na Karate Kid? Karate Kid. O, pakita niyo yung picture kung may Karate Kid. Ang star doon ay si Jackie Chan, tsaka si Jaden Smith. Si Jaden Smith. So, yung Karate Kid, isa siyang American, at tumira sila ng sa China, at meron dong, parang may na-meet siya na isang teacher ng Kung Fu. Mga ganun, no? Mga ganun. So, makikita nyo, talagang, meron siyang master, at ang master niya ay si Jackie Chan. Sino nakakilala kay Jackie Chan? Kilala niyo si Jackie Chan? Oo, lagi natin naririnig yan, di ba? Si Jackie Chan. Ano ba yung mga pelikula ni Jackie Chan? Marami, no? So si Jackie Chan talagang martial arts yan. So yung role niya doon, siya yung teacher. At
meron silang naging training doon. So, hindi siya matututo, okay nandiyan ba? Hindi matututo yung estudyante niya kung kinakabisado niya lang yung dapat niyang gawin. Ano kailangan gawin? Kailangan i-apply. Tama? Ganun din sa basketball, sa lahat ng sports. Kung may nagtuturo sa'yo, di ba? Sa taekwondo, si Alexis nag-taekwondo to, kaya wag niyo aanoyin yan. Oo. Pilay nga lang ngayon, hindi kayo masisipa niyan. Pero nagta-taekwondo, di ba meron kayong ang tawag sa master ninyo? Master ba? Ano ba? Instructor. Meron sila instructor. So yung tamang pagsipa, iko-correct yan. Gagayahin mo yun. So kapag sinabing ikaw ay disciple ni Jesus, ginagaya mo si Jesus. Yung tinuturo ni Jesus, yung gusto ni Jesus, ayaw ni Jesus, ginagawa mo. Yun ang disciple. No, kagaya nung, Karate Kid, si Jackie Chan, si Jaden Smith, yan. Meron silang training, ganda ng pelikula na yan. No, panoorin niyo yan. No, ganda yan. At makikita niyo paano siya train, ang dami niya natutunan dyan. So he learned from his teacher. Same thing, tayo din, we also learn from Jesus. We learn from our Master. At nung time ni Jesus, hindi lahat na nakikinig sa Kanya, disciple niya. At ngayon din, naniniwala ko, hindi lahat na nakikinig ng preaching, disciple ni Jesus. Kasi yung mga tunay na disciple, sila yung mga sumusunod sa tinuturo ni Jesus, yung may ginagawa. No? I also remember a story, merong isang street preacher, nangangaral siya sa isang street at puno ng mga bar doon. So nagpupunta yung mga tao doon, parang Timog. Nakapunta na kayo ng Timog. Di ba may mga bar doon, may mga inuman doon. Ayaw umamin, no? Diba? Takot sila natin, no? Nakapunta kayo Timog, may mga inuman doon. Wala, pastor, asan yun? Diba? Ayaw umamin, no? Sige, okay lang, mahuli ko din kayo. Sorry, joke lang. Okay, so nangangaral siya doon. So siyempre, yung mga nagpupuntahan doon, ang gagawin, pag pupunta ka sa bar, ang gagawin mo, magpa-party ka, di ba? Kagabi, may party dyan. Di ako nakatulog. Di ba? Ang mga kanta niya dyan, ang puso ko. Di ba? Puro gano'n, no? Grabe. Ang dyan lang kami. No, tanaw na tanaw namin yung court. Siguro yung iba, kaya wala dito, baka napuyat kagabi dyan, no? Sino kaya yon? So itong street preacher, nangangaral siya sa mga magiinom, mga magbabar. Sabi niya, repent, believe the gospel, manampalataya kayo kay Kristo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Tanggapin niyo siya sa buhay niyo bilang tagapagligtas niyo. Bigla may lumapit sa kanya. Sabi, naniniwala ako kay Jesus. Gumanon. Ganun ba? Naniniwala ka kay Jesus? I believe in Jesus Christ. Sabi niya, kung naniniwala ka kay Jesus, anong ginagawa mo dito? Anong gagawin mo dito? Sabi niya, galing kami ng Chicago, kasi sila American. Galing kami ng Chicago, nagtatagalog yung American. No? We're from Chicago. Sabi niya, I'm gonna drink with my cousins. Sabi niya, mag-inuman kami dyan, magpa-party kami ng mga pinsan ko. Sabi niya, talaga bang Christian ka? Sabi niya, yes, alam kong Christian ako. Naniniwala ka bang save ka? Yes, save ako. Kasi sabi ng Bible, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Lahat ng tumatawag sa Kanya, may Bible verse pang alam, di ba? Kino-quote niya pa yun. So, you believe in Jesus? Yes. I believe in Jesus. That's why I'm saved. Sabi niya, ligtas ako. Sabi ng preacher, alam mo ba ang mga demonyo din naniniwala kay Jesus? Yes, naniniwala ko ang mga demonyo naniniwala din kay Jesus. May faith din ba sila? Yes, may faith ang mga demonyo. Ano pinagkaiba mo sa kanila? Tara na, mag-party na tayo. Wise na siya. Hindi niya na masagot. Di ba? Same thing. The whole point of Apostle James in his letter is that it's not enough to have faith. Yung faith mo, you listen to the word, pero hindi ka nabago, you're not transformed, you're not doing, you're not living what you heard, there's no benefit. Ang sabi din ng Bible, Matthew chapter 7, verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will
of my Father who is in heaven. So, hindi sinabing only those who believe, only those who attended church, only those who are friends with Pastor Andrew, only those who are friends with Bishop Ray. No, it's not about what kind of church you attend. It's about doing the will of God. The question is, kung may faith ka, are you doing the will of God? Do you obey? Hindi sapat na alam mo. Yung problema sa atin alam na natin. Ang problema, hindi natin ginagawa. Kaya nga hindi nagtatagal yung mga hindi totoong disciple It's because yung mga hindi doer, hearer lang, hindi sila tunay. Eventually, nawawala sila. Go to Matthew 7 verse 24. Makikita natin dyan isang parable about two kinds of builder. Sabi ni Jesus doon, Matthew chapter 7 verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them, ginagawa, may be compared to a wise man who built his house on the rock. May dalawang klase ng tao dyan na gumawa ng bahay. Yung isa, nagtayo ng bahay doon sa batuhan. Matibay yung kanyang foundation. Kasi naalala ko, nung kausap ko si Tatay Renato, pag mag-uukay ka ng pundasyon, mo yan huhukayin mo yan ng pinakamalalim hanggang maabot mo yung matigas na part ng lupa, yung ang tawag nito, adobe. No? So yun ang kailangan maabot para doon tutungtong yung bahay na tinayo mo. Pagka malambot yung pundasyon, lulubog yun. Okay, lulubog yung bahay. So may nagtayo sa batuhan, no? Tinayo niya doon. Siyempre matibay yun. At meron din na daw nagtayo, sabi sa verse 25, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house. And yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Verse 26, everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. May nagtayo, saan? Sa buhanginan. What happened? Verse 27, the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell, and great was its fall. Jesus used the same point. Kinunclude niya yung kanyang Sermon on the Mount. Sabi niya, lahat ng mga nakikinig ngayon at in-apply yung napakinggan nila ay parang isang tao na gumawa ng bahay, nagtayo siya ng bahay sa batuhan. Dumating ang pagsubok, dumating ang malakas na bagyo at nakatayo pa rin yung bahay. Meron naman nagtayo sa buhanginan, dumating yung bagyo, bumagsak yung bahay. Ang tanong, pareho ba silang nagtrabaho? Tama, pareho sila nagtrabaho. Pareho ba sila ng materyales? Siguro pareho din. Pareho din ng design. Pareho din ng laki. Parehong nagpagod. Pero anong pinagkaiba? Yung pundasyon. At ang sinasabi dito ni Jesus, yung mga tao na totoong naniniwala sa salita ng Diyos, sinusunod nila ito, may foundation ang kanilang Christian life. Kaya pagdating ng trials, pagdating ng problema, hindi ka basta-basta bumabagsak. Matibay ka kasi may pundasyon ka. Ina-apply mo ang salita ng Diyos. People, minsan, pareho naman nakapakinig ng salita ng Diyos. Pero hindi pareho nagtatagal. Pareho naman nag-attend tuwing linggo. Pero hindi pareho nagtagal. Iba na wala. Iba naging iba na ang commitment. Kasi darating po ang mga bagyo sa buhay natin. Darating po ang testing, ang trials. So ang hinahanap po dito ni Jesus ay mga doers. Hindi po hearers lang. Yun ang mga totoong disciple, yung mga ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang nakakatakot po na mangyari sa panahon natin ngayon, according to Charles Spurgeon, sabi niya po, I fear that we have many such in all congregations, admiring hearers, affectionate hearers,
attached hearers. Ito yung mga hearers sa church na they admire the word. Amen. Amen. You have affectionate hearers. Ito yung mga emotional na talagang, Amen! Grabe, di ba? Lakas mag-amen. Ito talagang makikita mo yung kanilang emotion every time they hear the word of God. They're so passionate. You have your attached hearers. Talagang, they love listening to the word of God. But all of these hearers are unblessed hearers. Hindi sila pinagpala because they are not doers of the word. So kahit gaano ka pa ka-sincere ngayon, gaano ka ka-passionate, gaano ka ka-committed makinig, hindi ka dapat nananatiling tagapakinig lang. Dapat ikaw ay doer. At yung doing ng word, nandun ang blessing. Yung ikaw ay may ginagawa. Kaya nga hindi lahat ng totoong blessed, minsan after mag-church, totoong blessed eh. Hindi lahat na nagsasabing blessed sila, blessed talaga sila. Pastor, nakaka-bless yung preaching mo. Maganda yon. Pero ang totoong na-bless ka, yun na bago ka. Pastor, ang ganda ng preaching mo, na-bless ako. No, hindi ka pa bless. Kapag in-apply mo yan, nag-repent ka, nagsisi ka sa kasalanan mo, sinunod mo yung utos ng Diyos, na-bless ka talaga. Amen? Hindi sa palakpak, hindi sa amen. Hindi sa dami na nagsabi sa'yo ng maganda preaching mo, kundi sa dami ng nabago ang buhay sa preaching mo. Yun ang mga talagang napagpala ng salita ng Diyos. Kaya nga pag preaching, lalo na yung mga pastors, yung mga preacher, huwag kayong masyadong after sa dami ng amen ng tao. Minsan, yung mga preacher, nalulungkot pag konti nag-amen, konti pumapalakpak. Kahit konti pumalakpak ngayon, kahit di kayo mag-amen pero makita ko magbagong buhay nyo, totoong blessed kayo. Yung iba hindi na maka-amen kasi sapul na. At kinokonvict na ng Holy Spirit. Diba? Hindi na nakayuko na lang, hindi na makatingin. Diba? Pag uwi niya, nabago siya ng Diyos. Yun, bless yun. Pero amen na amen, nagngangawa sa church, lakas mag-amen, okay naman. Pero pag uwi, ganun pa rin ugali, hindi ka blessed. Amen? Kasi hindi pwedeng hearers ka lang. Ayaw na tuloy mag-amen. Joke lang. Okay, pwede naman mag-amen. Siguraduhin mo lang pag-amen mo, mababago ka. Nakuha niyo? Amen? Ayaw na mag-amen. Ayaw na mag-amen. Magulat si Bishop. Ba't yung mga tao dito, Andrew, hindi na nag-amen? Mag-uwi niya. Hindi, Bishop, I can explain. Hindi, kasi kakatapos lang po eh. Sabi, pwede mag-amen ha, pwede mag-amen. Pero dapat, kung nag-amen, mabago talaga. Pwede mag-amen kung magbabago talaga. Huwag kang mag-amen kung hindi ka naman susunod. Yun na lang. Kasi ibig sabihin ng amen, you agree. So, don't tell me that you agree. Don't say na you agree with the word, but you are not obeying the word. Huwag mo sabihin, huwag kang mag-amen kapag sinabi ng Diyos na lumayo sa tukso. Tapos amen. Tapos hindi ka naman lumayo sa tukso. Huwag mo sabing amen. Huwag mo sabing tama. Huwag mo sabing agree. Huwag mo sabing amen, Pastor Andrew. Tama po magpatawad, pero di ka naman nagpatawad. You contradict yourself. Amen? Ayun. Okay. Check ko lang. Okay? So, naalala ko po si Paul Washer, nung siya po ay nag-preach. Napakatindi mag-preach niyan. Pag napakinggan niyo si Paul Washer, talagang parang hinihiwala yung buong laman loob mo. Para kang dinadaysek na napalaka. Talagang nanghihiwalay ng kaluluwa. Talagang babasagin niya yung puso mo na matigas. Talagang hindi mag-preaching niyan, mag-preach niyan. So nagpipreach siya, sabi niya, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging mga celebrity sa church. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magpasikat. Wala tayo dito mga pastor para tayo kilalanin sa buong mundo. Hindi sinabi ng Diyos na tayo yung mahayag, tayo yung sumikat, tayo yung kilalanin. Tinawag tayo ng Diyos upang maging kagaya ni Kristo. Palakpakan yung mga tao. Amen, amen. Sabi, ba't kayo nag-i-amen? Kayo yung sinasabi ko. Hindi ako nagpunta dito sa conference na ito para mag-amen kayo, para damihan nyo yung palakpak nyo sa akin. Nagpunta ako dito kasi kailangan nyo marinig itong mensahe na to at magbago ang buhay ninyo. Hindi na naka-amen. Wala na nag-amen hanggang sa natapos yung preaching. Pero kasi mga leaders conference yun. So it's not how many amens or applause,
Para masabing successful ang trabaho ng word sa buhay nyo, hindi yung nagpalakpak ka, nag-amen ka, nag-agree ka. It's about how many lives have been changed. So pakinggan nyo sinasabi dito mabuti ha. Hindi daw lahat na nakikinig sa salita ng Diyos ay pinagpala. Kasi may mga nakinig na hindi pinagpala. Ulitin ko, sino yung mga hindi pinagpala? Yung hindi mga sumunod, yung mga hindi doer, no? So hindi daw lahat na nakikinig ay blessed. Brush up. Kimpi, di ba? Ayusin mo yan para pag tinignan ka, yan, presentable, yung kwelyo mo, check mo yan, di ba? Ayaw mo naman pagpunta mo sa church, chinecheck mo yan, titingnan mo sa salamin yan. Okay na ba ako? Ay, ayan. May longganisa pa dito. Okay na. May tutsang. Tinanggal pa yung tutsang. Okay na. So, kaya ka tumingin sa salamin kasi inayos mo yung sarili mo. Nagkakaintindihan po ba? Inayos mo yung sarili mo, kaya tinignan mo sa salamin. Mapula masyado yung lipstick ko, para ako nabugbog. Inaayos mo yan, makapal na makeup. So, yun daw, ang isang tao na hearer, lahat na nakikinig, tumitingin sa salamin. Pero kung hindi ka doer, tumingin ka daw sa salamin. Pero, verse 24, pag hindi ka doer, ito ka daw. Nung tumingin ka, for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. Ibig sabihin, ito yung mga tao na tumingin sa salamin, nagsalamin ka nga, hindi mo naman inayos yung itsura mo. Sayang lang yung salamin. Sayang lang yung ginawa mo. Tama? Ganon din. Nagbasa ka nga ng Bible, nakinig ka nga ng Word of God, hindi mo naman inayos yung buhay mo. Sayang lang. Pinakinggan mo na nga Hindi mo naman hinayaan na mabago ka. Puro ka kontra, puro ka justification. Imbis na, totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan ayusin ko nito. Ang response mo pa, hindi, okay lang yan, naiintindihan ako ni Lord. Hindi naman ako yun Hindi, alam ni Lord ang heart ko. Puro ka ganon. Imbis na hayaan mong mabago ang heart mo, gusto mo intindihin ni Lord ang heart mo. Intindihin mo din yung heart ng Diyos. At hayaan mong baguhin niya ang heart mo. Hindi puro tayo excuse. Alam ni Lord ang heart ko. Alam niyo naman na love ko siya. Alam mo naman na crush kita. Iba pala yan. Alam ng Diyos ang puso mo, kaya nga gusto niyang baguhin So kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hayaan natin na baguhin tayo ng salita ng Diyos. Hindi po ako nandito, hindi po ang mga pastor nagpipreach para i-entertain kayo, patawanin kayo. Minsan pag-uwi mo, ang naaalala mo lang yung joke ni pastor. Pero yung message, ano na? Dapat yun ang nagbabago sa atin. Tuloy pag yung pastor hindi nag-joke, pangit ng preaching, kakaantok. Hindi ganun yun Minsan alam nyo, yung success ng mga nagsasalita, hindi din sa sa galing ng pagsasalita, sa effectiveness nila, or sabi natin, nag-aral kasi siya ng Bible school, nag-homiletics kasi siya. Sometimes, it's not that. Yung success minsan, nung word sa buhay ng tao, hindi nakadepende sa speaker. Minsan, kahit magaling magsalita yung speaker, pero yung nakikinig, walang willingness to obey, walang application paglabas ng church, walang power yung word Pero pansinin nyo, kahit yung mga preacher, para papakinggan mo, parang boring. Pero pinakinggan mo talaga at in-apply mo yung tinuro. At nabago ka. Talagang naging effective ang word. Effective yung preaching sa'yo. So, ang effectiveness ng preaching, hindi lang sa preacher, sa listener din. Nakuha po ba natin? Kung effective ang word sa'yo, dalawa yan. Either pinaghandaan ng preacher, or ikaw, dahil willing kang sumunod. Kaya siya naging effective sa'yo. So pwedeng itong preaching ko ngayon, hindi effective sa lahat. Yung effectiveness nito, since ako pinagandaan ko naman, inanoint naman ng Lord yung message at salita niya ito, ngayon, nasa sa inyo na yan kung magiging effective sa buhay ninyo. So kahit sinong tumayo dito, huwag kayong mamili. Ayoko umaten, siya preacher. Ayoko ganyan. Huwag kayong mamili. Piliin nyo lagi yung salita ng Diyos. At piliin nyo mabago kayo ng salita ng Diyos.
So, parang ganun din. Baliwala kung nakinig ka, tapos kinalimutan mo lang na pakinggan mo ngayon. Ganun lang din yun. Nagsalamin ka, tapos di mo na mainayos. Sayang. Okay? Huwag niyong kalimutan yung pinakikinggan nyo. Lagi nyo i-meditate. Kaya nga we encourage you na mag-notes kayo. Bumili kayo ng notebook. Hindi nyo matatandaan lahat. Pastor, di po ako nakapag-notes ngayon. Manood ka ng live. May live tayo. I-replay mo. I-meditate mo ulit. Di ba? Kaya di ba, pag tumingin ka sa salamin, tapos nakita mo, sabi na sa'yo ng salamin, ahitin mo na yung bigote mo. Diba? Kasi mahaba na. O maghilamos ka na. May tinga ka. Diba? Yung salamin mo, parang ganun sinasabi sa'yo, magsasalamin ka. Diba? Ayusin mo buhok mo. Tapos wala kang ginawa, sayang. Ganon din. Nagbasa ka na ng Bible eh. Hindi ka pa nabago ng salita ng Diyos kasi puno ka ng pride. Sayang. Nag-attend ka na ng church, nakinig ka na ngayon, tapos hindi mo naman i-apply, sayang. Madali lang pong magbasa ng Bible with a sense of duty na iniisip mo, kailangan daw magbasa ng Bible, utos ng D-group leader. Sabi daw, kasi leader ako. Kasi sabi daw ni pastor, dapat daw. Pwede nyo gawin yun eh. Pwede nyo gawin yun na nagbabasa kayo ng Bible because of obligation. But you need to be affected by the Word. Tingnan yung reward. Sabi ng verse 25, but he who looks carefully into the perfect law of liberty, the perfect law, the law of liberty, and abides by it, you remain, you continue, not having become a forgetful hearer. Those are careless hearers. Makakalimutin. Pag tinanong mo, ano, may preaching nung linggo, nakalimutan ko na. Hindi ka dapat forgetful hearer. Sabi, you need to be an effectual doer. Active doer. This man will be blessed in what he does. So the man who looks into the Word and obeys it, doon niya nakikita ang kalayaan. Because the Word delivers you. The Word of God sets you free from bondage. Ang salita ng Diyos, pinapalaya ka. Sabi ni Jesus, they will know the truth and the truth will set them free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Minsan hindi mo alam na kailangan mo na palang magsisi, hindi mo alam na masama na pala ugali mo, hindi mo alam na puno ka na pala ng inggit, ng galit sa puso mo. Ang ngayon, narinig mo ang salita ng Diyos, nabasa mo sa Bible, nag-devotion ka, at sinabi ng salita ng Diyos na kailangan mo magsisi dahil ikaw ay mainggitin. Ngayon, sabi diyan, ito daw, kapag pinaniwalaan mo, in-apply mo, lalaya ka. Marami mga tao hindi makalaya sa bondage kahit na sila ay Christian kasi hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos. Hindi nila tinatanggap. Ang ibig sabihin po ng repentance ay ikaw ay sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sinasabi mo, Lord, ito ang will mo. Ito ang buhay ko. Malayo yung buhay ko sa will mo. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos na makasalanan ako, nagkamali ako, aaminin ko na makasalanan ako at nagkamali ako at pagsisisihan ko yun. Tawag doon, repentance. You need to first agree with what the Bible teaches. Huwag ka salungat na salungat. Sinabi ng Bible, immorality yung ginagawa mo. Huwag mong i-excuse. Immorality talaga eh. So, Pastor, judgmental mo naman. Hindi ako nagja-judge sa'yo. Ang nagja-judge sa'yo, yung Word of God. Pastor, hinahatulan mo ko. Hindi. You are being judged by the Word of God, not me. Ako lang yung instrument. Ako lang yung nangaral. Pero ang humatol sa'yo, yung salita ng Diyos. Ang nagsabing mali ka, hindi ako, yung Word of God. Pastor, masama po ba maging bakla? Yes, kasalanan na maging bakla. Mapupunta po ba ng langit ng bakla? Hindi, may impyerno pagka hindi nagsisi ng kasalanan at wala kay Jesus. Pastor, judgmental mo naman. No, that's the Word of God. That's the truth. Nakuha po ba natin? So you need to agree with what the Word of God is telling us. Okay? We need to read the Bible. May dalawa kasing klase ng kasalanan eh. May sin of
commission at sin of omission. Pag commission, ito yung mga nagagawa mo, commit. Halimbawa, nangalon niya, nagsinungaling. Commit yon, commission, nagawa mo siya. Pero meron ding sin of omission. Kasalanan din yung mga bagay na alam mong tama pero di mo ginagawa. Ang Bible dapat minimeditate, inaaral. Hindi mo ginagawa, nagkakasala ka sa Diyos. Hindi ka nananalangin, nagkakasala ka sa Diyos. May mga command, hindi mo ginagawa, you are committing sin. It's a sin of omission. Mga Kristiyano, this is your responsibility to love one another, to forgive one another, to bear each other's burden, pero hindi mo ginagawa, then you are omitting. Hindi mo siya ginagawa, then you're sinning against God. So you need to agree with the Bible. That's the first step. Kasi doon ka nagkakaroon ng kalayaan. Lumalaya ka sa kasalanan. And you receive what? Blessing. Favor from God. Ito yung mga taong nagbe-benefit sa Bible. Kasi hindi niya kinalimutan yung natutunan niya eh. Yung napakinggan niya, nabasa niya, hindi niya kinalimutan eh. Sila yung mga nag-apply sa kanilang araw-araw na buhay. At itong mga tao na ito ay totoong tumanggap ng blessing from the Word. Ito yung mga totoong na-bless ako sa preaching. Yun, totoo talaga. Yung na-apply mo. Okay? Hindi lang ang maganda dito, hindi lang yung ginagawa pala natin, kasi sabi ko kanina, this is our spiritual mirror, di ba? Okay, nakakasunod pa ba kayo? No, this is our spiritual mirror. Sabi ko, naunawaan ko, hindi lang pala yung ginagawa natin ang pwede natin makita sa salamin ng salita ng Diyos. Ang maganda dito sa salamin na ito, no? Mura lang siya. Mura lang siya, mga boss, madam. So ito po, no, pamay na pala, no? Actually, magkano lang ang Bible, di ba? Cellphone, mamahalin ng mga cellphone natin. Bible, di tayo makabili. No? Mag-invest tayo sa Bible. Di ba? Huwag tayong manghinayang. Bibili pa akong Bible, pwede na may download sa cellphone. Mag-invest ka. Mag-invest ka ng Biblia mo, bumili ka. Gandahan mo na. Kasi minsan tinatamad ka magbasa ng Bible. Kasi yung Bible mo, nakaganon. Warak-warak na eh. Bili ka na ng bago. Nagmamakaawa na yung Bible mo. Di ba? Latest yung cellphone, yung Bible, kakagangan. Ang maganda dito sa salamin na to, mga kapatid, brothers and sisters, hindi niya lang pinapakita sa iyo yung mali mong ginagawa. Pinapakita niya rin sa iyo yung maling motibo, yung maling desire. Pinapakita niya sa iyo yung spiritual condition mo. Kung lukewarm ka na, kung ikaw ay carnal Christian, ikaw ay worldly, no? I-rebuke ka niya. Pero ang maganda ito, i-correct ka din niya. At aayusin niya ang buhay mo. Kailangan lang sundin. Sabi ni Charles Spurgeon, he that reads and hears the word may see not only his actions there, but his motives, his desires, and his inward condition. Pag tumingin kayo sa salamin nyo, sa bahay, ang makikita nyo, yung physical. Pero pag tinignan mo ang spiritual na salamin natin, ang makikita mo yung spiritual mong kondisyon. Kung maayos pa ba. Kaya nga minsan, pag nakikinig ka ng Word of God, di ba, doon ka nagkakaroon ng realization, ay, mali pala ito. Ay, hindi pala ito tama. Dapat ko pala baguhin ito. Ay, hindi na pala okay ang heart ko kay Lord. Di ba, sino dito nakakaramdam ng conviction? Amen? So remember, hindi po sapat na hearer tayo dapat ay doer. And kung dumadagdag ang knowledge natin of the Word, it must lead to increasing likeness of Jesus. It must result in transformation. So, are you still looking at the spiritual mirror? Nananalamin ka pa ba? Nananalamin pa ba ang spirito mo? Are you still looking at the Word of God? Nananalamin pa ba tayo ang ating spiritual na kalagayan? Tinitingnan pa ba natin sa salamin, itong salamin natin? At kung ikaw ay nananalamin, yes, Pastor, nagbabasa akong Bible, nakikinig akong Word of God. Yes, what are you doing after?
After mo mabasa, ano ginagawa mo? Do you still continue living in sin? Or do you repent and ask God for forgiveness? Your responsibility is not just to listen to the Word. You must be changed by the Word. So naapektuhan ba ng salita ng Diyos? Pastor, tinatamaan ako sa Word. Good. That's great. Yung tinatamaan ka pa. Kasi naapektuhan ka. The question is, what are you doing after you received conviction from the Holy Spirit? Are you becoming more and more like Christ? Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, dapat yung laging may time sa Bible. Yung nakasubsub ang mukha sa Biblia, basa ng basa, aral ng aral, kinig ng kinig. Dapat sila yung mas nagiging kagaya ni Jesus. Dapat mas bumabait, nagiging forgiving, nagiging loving. So ang tanong, nakikita ba si Christ sa buhay natin? Kasi alam nila, nag-church ka. Alam ng mga kapitbahay mo, nagsisimba ka. Every Sunday, wala kayo doon. Buong pamilya, alam ng kapitbahay mo yan, alam ng kamag-anak mo yan. But the question is, not kung nakikinig ka ba. The question is, nakikita ba nila yung application na napakinggan mo? Sa tahanan bilang magulang, nakikita ba ng mga anak mo na na-apply mo yung natututunan na salita ng Diyos? Sa paaralan, estudyante ka, alam nila, nasa church ka pag Sunday, niyayaya ka nilang gumala, mag-practice, sasayaw, hindi ka pumupunta kasi may church kami. But the question is, nakikita ba nila na Christian ka? Sa trabaho, yung mga katrabaho mo, kasama mo kumain yan, sabay kayo umuwi. Nakikita ba nila si Christ? Alam nila Christian ka. Sinishare mo yung live stream natin, mga Bible verse kang sinishare. But are they seeing Christ likeness? Is it evident? May pagkakaiba pa ba tayo sa mga taong nasa mundo? O kamukha na lang natin sila? Kapatid, ang dapat na maging kamukha mo bilang Kristiyano, yung master mo, si Christ. Kasi kaya ka nga Christian, kasi follower ka ni Christ. Pero pag tayo ba humalo sa mundo, humalo sa mga taong wala sa kaharian ng Diyos, hindi Christian, hindi born again, makikita ba nila yung pagkakaiba mo sa buhay nila? Halata pa ba na Christian ka? Or are we just like the world? Because we are just hearers. Brothers and sisters, kailangan po makita nila ang bunga ng salita ng Diyos. We need to be active doers. Pastor, tapos na ba yung preaching mo? Yes, tapos na. Pero sa buhay nyo, hindi pa. Kasi matatapos lang ito kung na-apply nyo na. Preaching is done. But what's next? Your application in your personal, daily life. So it's up to you. Ngayon, sama-sama tayo nakikinig. Pero sa application, kanya-kanya yan. Nasa sayo yan, kapatid, kung paano mo ito i-apply sa iyong buhay. I pray that God has spoken into your heart today na hindi lang ito manatiling salita na napakinggan mo. Ito rin ay maging salita na magbabago ng buhay mo araw-araw.